Biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Ay, thank you. Ay, hoy, andyan pala kayo. 6 na taon ng administrasyon. Pag-usapan naman natin ang ekonomiya ng bansa. Ever heard about Dutertenomics? Alam niyo ba, mula nung maupo si Tatay Digong bilang presidente noong 2016, nilatag niya ang 10-point socio-economic agenda para sa bansa? Pero wag na tayo masabi into details. Ang aalamin natin, para saan ba tong mga to? Thank you. Una sa lahat, nakatuon itong 10-point socio-economic agenda na gawing preferred investment destination ng Pilipinas. Pero paano nila ginawa to? Paano nga ba? Naglatag ang pamahalaan ng mga sustainability and poverty reduction programs. Ilan sa mga target ito ang paigtingin ng employment rate ng bansa at pagbutihin ang pamumuhay ng lahat. Example na lang ha, hindi ba ang laking bagay nung naisabatas ang universal healthcare kung saan automatic enrolled na ang mga Pilipino sa PhilHealth at mas pinalawak pa ang pwede nating mapakinabangan dito? Isa pa, for sure, ang laking bagay din sa mga magulang ang libreng matrikula sa state universities and colleges. O hindi pa tayo tapos ha. Noong 2017, isinabatas din ang Comprehensive Tax Reform na kilala rin natin bilang Train Law. Teka ha, hindi naman ito masyadong pa-nosebleed. Layunin lang naman ng Train Law na gawing mas simple ang tax system sa bansa. Makapag-attract ng maraming investments, makapaggawa ng maraming trabaho, while at the same time, pinupondohan nito ang mga malakihang projects gaya ng Build. Fast forward na tayo to 2020. Ang daming nangyari, no? At isa na nga rito, ang COVID-19 pandemic. Pero sa kabila nito, nangingibabaw pa rin ang mga magagandang pagbabago. Alam nyo ba, noong 2020, record high ang naging employment rate ng bansa. Ano? Wow! But wait, there's more. Alam nyo ba, noong 2020 rin nakatanggap ang Pilipinas ng first ever A-level credit rating mula sa Japan Credit Rating Agency? Wow! Oops, nosebleed ba ulit? Simple lang naman ang ibig sabihin nito. Sa mas mataas na credit rating, mas mataas ang chances na Pilipinas na makahiram ng pondo kahit sa amang bansa na babayaran sa mas mababang interes. Kahit pa nagkaroon ng economic recession sa bansa noong 2020, mayroon pa rin namang comprehensive recovery scheme ang pamahalaan. Ito ang tinatawag nating Bayanihan to Heal as One Act. Sa pamamagitan nito, covered ng PhilHealth ang gamutan ng COVID-19 patients. Nabigyan ng special risk allowance ang ating health workers at emergency subsidy ang mga may hirap na kabahayan. Naipatupad din ang 30-day grace period para sa mga may loans at nagbabayad ng renta at iba pang support mechanisms laban sa COVID-19. Bago pa man nagka-pandemya, ayon sa mga ekonomista, maayos naman ang takbo ng ekonomiya ng bansa. At sa kabila ng krisis na kinaharap natin, nananatili pa rin itong matatag, lalo na ngayong nagluluwag na ang lockdown restrictions at bukas na rin ang tourism activity sa bansa na I'm sure na marami na sa inyong nakapag-OOTD sa beach ngayong summer. Totoo yan. Sabi nga nila, susi ang bakuna at boosters para tuloy-tuloy ang pagangat ng ating ekonomiya. At heto na tayo ngayon. Dahil sa muling pagbubukas ng bansa, mas dumami ang mga kumpanyang nagka-interes sa atin, partikular na sa retail, food,
business outsourcing at iba pa. Wow. Wow. At ang target natin ngayon, gawing gateway to Southeast Asia ang Pilipinas. Because why not? Sagana tayo sa resources at mas lalo't higit meron tayong tanging yaman na pinag-aagawan ng lahat ng bansa na hindi natitinag kahit mang anong pagsubok ang dumating. Ang mga Pilipino. Ito ang Dutertenomics. Ito ang pamana ng pagbabago.